pang merienda, present ang paborito nating empanada. Pero sa lasa at itsura, ang empanada, iba't iba raw ang drama. Alamin po natin kung ano-ano ang mga ito. Ilocos, Bacolod, Pampanga. Anong common merienda ang pinagsasaluhan ng mga ito? Ano pa ba kundi ang paborito nating empanada? Isa sa mga patok na pantawid gutom dito ang prinito o binake na tinapay na pinalamanan ng sari-saring mga sangkap. Kakaiba rin siya na empanada. Nakalasaan mo talaga yung laman niya. Okay siya, lasa naman yung chicken, tapos matamis. Mas masarap to sa seafood sa empanada. Ganda na ito para sa mga takot sa pork eh. Sino ba naman ang hindi matatakam sa all-in-one snack na ito? I would think that the empanada came to the Philippines through Mexico. Of course, from Spain, they brought the empanada to Mexico. In Asia, we have the dumplings. In Europe, you have the teas, the scones, the tea biscuits, and also empanada. But because we are Asian and yet we're colonized by a European country, we have a mix of different kinds of in-between meals, and one of them is empanada. Ang empanada ay nanggaling sa salitang Kastila na empanar, na ang ibig sabihin ay binalot sa tinapay. Sinasabing ang kanilang version ng empanada ay pabilog at mas malaki. Kaya nakasanayan nilang paghati-hatian ito tuwing pagsasalo. Noon talaga, ang basic cooking natin, ihaw, pinapakuluan, or kinikilaw. Yun ang basic. Nung dumating ang Spain, na-introduce sa atin ng mantikilya, mantika. So, syempre, alam mo naman ng magaling ang Pinoy, nag-adapt. Kaya naman, ang empanadang nakahuli sa ating panlasa, kumalat na sa iba't ibang mga rehiyon na gumawa ng sari-sarili nilang mga version. Ngayon, makantay ito empanada. Pag sinabing empanada, isa sa mga una nating naiisip ay ang sikat na Ilocos empanada. Yung empanada ng Ilocos, street empanada yun eh. Nasa plaza. It's for the common tao. Talaga namang kakaiba ang kanilang version dahil kulay pa lang, tatak Ilocos na. Hinahaluan ng atsuete ang balot ng empanada kaya nagkukulay itong orange. At dahil kilala ang Ilocos sa kanilang masarap na suka, madalas itong ipampartner sa kanilang crispy empanada. Dalawang klase yan eh. Meron kang batak empanada at meron kang vegan empanada. Winner daw ang mga palaman ng batak empanada. Nariyan ang green papaya, itlog, longganisa at ang toge. At pag sinabi namang vegan empanada, siguradong pinalamanan ito ng kanilang signature longganisa na maalat at mabawan. Dito, pula ng itlog lang ang linalagay at hindi na rin ginagamitan ng toge. Hindi na nakapagtataka na madalas gulay ang kanilang sangkap kasi marami raw nito sa norte. Marami dyan, siyempre, gustong ibahin. Ito yung available ingredients namin dito. Dito sa amin, papaya, meron kaming longganisa, no? Yan ang ilalagay namin sa empanada namin, no? Ang Ilocos empanada, maasim. Merong asim. Dahil asim talaga ang isa sa mga flavors ng Ilocos. Think of their suka. Kung asim ang hilig ng mga Ilocano, tamis naman daw ang hatid ng mga Negrense ng Bacolod. Gusto ko niya matilawan yung empanada sa Bacolod. Namit gidya. At dahil pangunahing kabuhayan ng mga taga rito ang mga sugar plantation, likas daw silang mahihilig sa matatamis. Manamis-namis yung empanada ng Bisaya. Ang mga Bisaya talaga may sugar cane, iba? So they have a sweeter taste. Ang kanilang empanada, manok at pasas naman ang mga palaman. Kaya naman enjoy na enjoy itong kainin ng mga taga-Bacolod dahil sinasalamin ito hindi lang ang kanilang kabuhayan, kundi pati na rin ang tamis ng kanilang pagkalambing o pagkakarinyoso. Pero kung patamisan ng labanan, hindi atras dyan ang mga Kapampangan. Bure puntakman ng empanada ng Kapampangan, manyaman niya po. Bagamat kilala ang Central Luzon na taniman ng palay at tubo, marami rin daw itong napagkukunan ng seafood o pagkaing dagat.
Kaya naman isa sa kanilang mga delicacy na nakasanayang ihanda tuwing Kapaskuhan ay ang kanilang espesyal na empanada na may lamang alimango o hipon. Ito ang tinatawag nilang panara. I would think that panara actually comes from empanada, but it's a localized name for empanada. Naging panara siya. Pati balat nito ay espesyal dahil gawa ito sa giniling na bigas. Sinasamahan pa ng upo para dagdag na sustansya at sarap. Dito, ginagawa ring dessert ang empanada. Ito ang mga empanaditas na pinalaman na naman ng matamis na yema. Kung bakit ganun yung sa Ilocos Norte, bakit ganun yung sa Ilocos Sur, bakit ganun yung sa Pampanga, bakit ganun yung sa Bacolod, no? Meron ding very popular na empanada sa Bacolod. It's because yun yung mga available na ingredients doon sa lugar na yon. Siyempre, yung mga tao gustong subukan kung anong pwede pang ipasok doon sa loob ng empanada, no? Talagang nakakabilib ang creativity at galing nating mga Pinoy sa pagluluto. Aakalain nyo na ang empanada na mula sa mga dayuhan, ngayon may tatak Pinoy na rin. At ginawa pang mas espesyal dahil sa sari-saring mga uri nito. Kaya naman masasabing malayo na nga ang narating ng empanada. Hindi lamang sa distansya mula Europa, kundi pati na rin sa itsura at lasa.